Unang araw ng pasukan, nanibago si Jermaine sa bago nitong papasukan dahil napakaraming estudyante sa university. Puro mga anak mayaman. Karamihan sa mga ito ay may sari-sariling kotse. Ang iba naman ay hatid sundo ng kanilang mga driver. Samantalang siya naglalakad lang papasok sa university upang makatipid sa pasahe. Habang naglalakad si Jermaine papasok sa kanyang klase, may isang grupo ng mga lalaki ang biglang humarang sa kanya. "Hi miss, pwede ka ba makilala?" Agad na tanong sa kanya ng lalaking may kulay ang buhok. Halatang may kaya ito sa buhay at sa tingin niya isa rin itong playboy. "Sorry mga kuya, nagmamadali kasi ako. Late na ako sa unang klase ko." Sagot niya, saka siya mabilis na humakbang palayo. Pero hinarangan na naman siya ng isa pang lalaki. "Huwag ka munang umalis miss, hindi ka pa nga namin nakikilala. Pero aalis ka na kagad?" Maangas na wika sa kanya ng lalaki habang nakabuka ang dalawang kamay upang harangan ang kanyang daraanan. "Pasensya na kuya, nagmamadali talaga ako." Sagot niya sa lalaki habang kinakabahan. Ngayon niya naisip na baka kung anong gawin sa kanya ng mga lalaking to. Nagtawanan lang ang apat na lalaki. Tila natutuwa talaga mga ito sa kanilang ginagawa. "Ikaw pa lang ang babaeng tumanggi makipagkilala sa amin. Alam mo ba ang ginagawa namin sa mga hindi nagbibigay galang sa amin, ha?" Malakas na sigaw ng lalaking maangas. Isang binata ang pababa sa kanyang kotse ang biglang natigilan dahil sa narinig nito malakas na pagsigaw ng isang lalaki. Agad niyang iginala ang kanyang paningin at nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking pinaikutan ng isang babaeng takot na takot. Mabilis siyang naglakad at nilapitan ng mga ito. Isa kasi sa pinakaayaw niya ay ang makakita siya ng babaeng binabastos. Naalala kasi niya ang kanyang kapatid na babae. "Hoy! Anong ginagawa niyo sa kanya?" Malakas ang boses na tanong niya sa mga lalaki. "Sino ka naman, napakalamero? Umalis ka dito kung ayaw mong samain sa amin." Mayabang na sagot sa kanya ng lalaking kulay gray ang buhok. Akala mo napakagwapo nito sa kulay na kanyang napili upang ikulay sa buhok nito. "Umalis ka na miss, ako nang bahala sa kanila." Utos ng lalaking bagong dating kay Jermaine. Agad namang umalis si Jermaine at patakbong lumayo sa mga lalaki. Mabilis siyang pumasok sa loob ng university. Dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang kanyang unang klase. Hingal na hingal pa siyang naupo sa isang bakanting upuan. Hindi pa siya halos nakakapahinga na pumasok ang kanilang professor. Labasan na nila Jermaine kaya nagmadali na siya maglakad palabas ng university. Nakakasalubong niya isa niyang roommate na si Hart Rivas. Marketing ang kinukuha niya. Kaya magkaiba kami ng klase. "Jermaine, pauwi ka na ba? Pwedeng sabay na tayo para meron ako kasama maglakad pabalik sa boarding house." Masiyang tanong ni Hart kay Jermaine. Mabait si Hart. Kahit galing ito sa may kayang pamilya ay hindi ito nag-alangan na makipagkaibigan sa kanya. "Hart, ikaw pala. Oo, pauwi na ako." Nakangiting sagot niya sa bagong kaibigan. Masiyang nagkwentuhan sina Jermaine at Hart habang naglalakad pauwi sa kanilang boarding house. Bago sila tuluyang pumasok sa loob, ay kumain muna sila ng kanilang hapunan sa isang karinderya sa tapat ng kanilang inuupahan. Kanin at munggo lang in-order ni Jermaine. Kailangan kasi niya magtipid dahil ayaw niya manghingi sa kanyang nanay ng pera. Pinabalak na rin niyang maghanap ng part-time job upang magkaroon siya ng income habang nag-aaral. "Yan lang ang ulam mo, Jermaine? Ang kuripot mo naman." Pabulong na tanong sa kanya ni Hart habang buhat ito ang tray na nilagyan ng kanyang pagkain. "Oo, tama na sa akin to. Sanay akong kumain ng ganito kaya wag mo na akong alalahanin." Sagot niya sa kaibigan. Tumango lang si Hart sa kanya saka nauna naglakad upang maghanap ng maupuan. Magkatabing kumain sina Jermaine at Hart at nagsimula na rin silang kumain dalawa. Agad na nilagyan ni Hart ng karne ang plato ni Jermaine dahil maraming in-order nitong adobong baboy. Meron din siyang chop suey at shanghai. Nagulat naman si Jermaine dahil sa ginawa ng kanyang kaibigan. "Naku Hart, salamat pero hindi ako kumakain ng taba ng baboy." Wika niya sa kaibigan habang nakatingin siya dito. "Ha? Bakit? Ang sarap-sarap kaya ng karne. Ikaw lang ata nakilala kong ayaw sa karne." Sagot ng kanyang kaibigan sabay kamot sa ulo nito. "Kumakain naman ako pero konti lang tapos gusto ko yung laman lang. Nasusuka kasi ako kapag nakakain ng taba." Ani niya habang nakayuko. Bigla kasi siyang nahiya sa kanyang kaibigan baka sabihin nito na napaka-arte niya. "Eto na lang chop suey ang tikman mo kung ayaw mo ng karne. Parang gusto ko na rin iwasan ng karne. Baka maging kagaya kita ka-sexy."
Masiyang wika ni Hart saka muling kinuha ang karne sa plato ni Jermaine. Matuli na lumipas sa mga araw at nakasanayan na din ni Jermaine ang kanyang bagong buhay. Unti-unti na rin pumuputi ang kanyang balat dahil hindi na siya nabibilad sa ilalim ng araw. Mabilis kasi makasunog ng balat ang sikat ng araw sa kanilang lugar, lalo pat araw-araw siya sa tabing dagat noon. Ngayon ay gumanda na siya dahil pantay na ang kanyang maputing balat. Lagi magkasama sina Jermaine at Hart sa pagpasok na noon din kapag labasan na nila. Lalo pa silang napalapit sa isa't isa at lagi ding tinutulungan ni Jermaine si Hart sa kanyang mga aralin. Labasan na naman nila Jermaine at medyo maaga siya ngayon dahil wala ang prof nila sa panghuling subject. Kaya naupo na lang siya sa isang bench habang tinatapos ang kanyang sketch fashion designing upang hindi siya mainip sa paghihintay kay Hart na lumabas mula sa klase nito. Matatapos na siya sa kanyang sketch nang bigla may nagsalita sa kanyang likuran. "That is so beautiful. Magaling ka pala mag-sketch." Narinig niyang boses ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Napatigal si Jermaine sa kanyang ginagawa. Saka nilingon ang tao nagsalita. Nagtataka din siya kung sino ito dahil parang narinig na niya ang boses ng lalaking dati pa. "Hi, I'm Nico and you are?" Pakilala ng lalaki sa kanya sabay lahad ng binata ang kanyang kamay. Jermaine." Matipid ng pakilala ni Jermaine sa binata. Saka tinanggap ang pakikipagkamay nito. Hindi maintindihan ni Jermaine kung bakit parang ang gaan ng pakaramdam niya sa binata. Parang matagal na nitong kakilala ang binata. Ang pagdadaop ng kanilang mga palad ay parang merong dumaloy na kung ano sa kanyang buong pagkatao. "Jermaine, very nice name. May pangalan ka na malapit sa aking buhay." Wika ng binata. Saka muling ibinalik ang kamay sa loob ng kanyang bulsa. "Diba ikaw yung tumulong sa akin noon para makalayo sa mga bumabasta sa akin?" Tanong ni Jermaine sa binata. Bigla niya kasing naalala kung saan niya unang nakita ang binata. "Yeah?" Matipid ang sagot ng binata habang nakatitig sa kanya. "Anong course mo, Jermaine?" Tanong sa kanya ng binata. Malumani ito magsalita at mukha naman ito mabait, kaya hindi na nag-alangan si Jermaine na sumagot. "Bachelor of Design and Fashion." Sagot niya na may kasamang ngiti. "Impressive." Nakangiting wika ng binata. "Are you free? Can I invite you to have a snack? So that we can get to know each other." Paanyaya sa kanya ng binata habang nakangiti. "Hinihintay ko kasi ang kaibigan ko. Next time na lang siguro. Palabas na rin yun." Sagot niya sabay tingin sa kanyang suot na relo. "Hintayin na lang natin ang friend mo. Saka tayo umalis para makilala ko rin siya." Muling sabi ni Nico. Kaya hindi na lang tumanggi si Jermaine. Parang merong nagtutulak sa kanya na sumama sa binata. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ayaw na niya mawalay sa binatang yun lang niya nakita. "Jermaine!" Malakas na pagtawag ni Hart sa pangalan ni Jermaine. Agad naman na lumingon ang dalaga sabay kaway sa kanyang kamay. "Hart!" Bulalas ni Jermaine at agad na niyakap ang kanyang kaibigan. Bigla namang natigilan si Nico dahil sa pagdating ng dalaga. Nakatingin lang siya sa dalawang dalaga na masiya nag-uusap. "Nico, siya nga palang kaibigan ko si Hart." "Hart, si Nico. Bago kong kakilala." Pakilala ni Jermaine sa dalawa. Parang namagneto naman ang mga mata ng dalawa sa kanyang harapan. Nagtitigan na kasi silang dalawa at hindi na gumalaw. Malakas niyang tumikim upang basagi ng katahimikan sa kanyang paligid. Upang gisingin na rin ang dalawang kasama niya na tuluyan na yata naging tuod. Hi, Hart?" Nauutal na pagbati ni Nico sa dalaga habang nakatitig pa rin ito sa mukha ng dalaga. "Hello?" Nahihiyang sagot ni Hart habang ang kanyang dibdib ay parang tinatahip sa lakas ng kaba niya. Hanggang sa muling nagsalita si Jermaine dahil parang naumid na pareho ang dalawa niyang kasama. "Nico, di ba sabi mo magmemeryenda tayo? Tayo na. Para makauwi din kami agad na maaga ni Hart. Maglalaba pa kasi ako ng aking damit kaya kailangan ko makauwi na maaga." Wika ni Jermaine habang napapailing. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng interes na Hart at Nico sa isa't isa. Kahit hindi nila aminin sa kanya, ay alam niyang na love at first sight ang mga ito. Kung sa bagay nga naman sila dahil pareho naman silang galing sa may kayang pamilya. Dinala sila ni Nico sa isang mamahalin na cafe. Nahihiya pa si Jermaine na pumasok dahil hindi pa siya nakakapasok sa ganoong kaklas na cafe hanggang karinderya lang siya turo-turo. Wala din siyang alam na orderan sa cafe maliban sa kape. "Jermaine, what do you like to eat?" Tanong sa kanya ni Nico habang binubuklat ang menu. "Ha?
Ikaw na lang ang bahala. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakapasok sa ganitong kainan. Nakakahiya. Sana hindi na lang pala ako sumama. Nakangiwing sagot ni Jermaine sa binata. Mahinang tawa lang ang itinugon sa kanya ng binata. Hindi alam ni Nico kung bakit napakalapit ang loob niya sa dalaga. Aaminin niyang hindi katulad ni Jermaine ang gugustuhin niya. Ngunit merong nagtutulak sa kanya upang kilalanin niya ito. Kailangan masanay ka na kapag ako ang kasama mo. Pag-aralan mo na rin kung paano kumilos na maayos dahil hindi ito ang una at huling pagpunta mo sa mga ganitong lugar. Pabulong na wika sa kanya ni Nico na siyang ikinalaki ng kanyang mga mata. Hoy, tigilan mo ko ha. Mapapahiya ka kapag ako ang kasama mo. Muling sabi ni Jermaine na ikinatawa ni Nico. Heart, nakapili ka na ba ng gusto mong kainin? Baling naman ni Nico kay Heart na patuloy na tinitingnan na menu. Beef burger and root floats. Agad naman nasagot ni Heart sa ibinaba ang hawak nito menu. Jermaine, gusto mo bang kumain ng burger or pizza? Muling tanong ni Nico sa dalaga. Pizza na lang? Sagot na lang niya dahil wala naman siyang ibang maisip na kainin. Agad na nag-order si Nico ng kanilang pagkain. Dinagdagan na din ito ang fried chicken at pasta. Ang dami naman yan. Maubos pa ba natin lahat yan? Tanong ni Jermaine habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa mga pagkain sa kanilang harapan. Kumain ka na lang kasi ang dami-dami mo pang sinasabi. Sabi ni Heart habang umiiling. Sa ilang linggo nila magkasama na pag-aralan na nito ang ugali ni Jermaine. Matipid ito sa lahat ng bagay at ayaw na ayaw ang may nasasayang. Katwiran nito'y mahirap daw kitain ng pera. Siguro nga para sa kanyang kaibigan. Napakahirap kumita ng pera dahil lumaki ito sa simpleng pamumuhay. Pero siya na hindi niya problema ang pera. Ayos lang sa kanya na may matirang pagkain. Masayang kumain ang tatlo. Hinatid pa sila ni Nico sa kanilang boarding house matapos nilang kumain. Nagpasalamat naman ang magkaibigan sa binata. Nakipagpalitan din sila ng number sa binata bago sila bumaba sa kotse nito. Masayang pumasok sa loob ng kwarto sina Jermaine at Heart. Parang dinuduyan pa si Heart na makapasok na sila sa loob ng kanilang kwarto. Hoy, anyari sa'yo? Nagtatakang tanong ni Jermaine sa kaibigan. Mukha na kasing may sapi ang dalaga dahil sa nakangiting mag-isa. Ang gwapo niya sobra. Parang gusto ko nang mamatay ngayon dahil nasubukan ko na makadate ang crush ko. Kinikilig na wika ni Heart habang mahigpit na yakap nito ang kanyang bag. Okay ka lang? Mukhang may halong drugs ang kinain mong burger. Naiiritang sambit sa kaibigan. Maagang gumising si Jermaine kinabukasan. Kailangan niyang dumaan muna sa isang cafe na malapit sa university. Balak niya mag-apply ng part-time job sa cafe. Ngayon kasi siya pinababalik na nakausap niya manager. Dala mismo may-ari daw ng cafe ang mag-interview sa mga aplikante. Pagdating ni Jermaine sa cafe agad na silang pumila. May ilang aplikante na kasi ang nakapila kaya naman umupo na lang siya sa tabi ng isang babae na panghuli sa upuan. Nginitian din ni Jermaine ang babae na makaupo na siya. Hi miss, mag-a-apply ka rin ba? Malumanay na tanong niya sa babae. Tiningnan muna siya ng babae ng isang mapanuring tingin. Tila kinikilati siya mula ulo hanggang paa sa paraan ng paghagod nito ng tingin sa kanyang kabuuan. Ano sa palagi mo? Hindi naman ako mukhang bibili lang ng kape sa isang karinderya, kaya malamang mag-a-apply ako dito. At ikaw, kung may bala ka mag-apply dito dapat mag-base ka muna na maganda. Hindi ganyan na para kang pupunta lang sa palengke. High class cafe ang pinasukan mo, hindi isang karinderya. Mapang-uyam na wika sa kanya ng babae. Nasa mukha din ito ang pandidiri sa kanya. Iisa lang ang tinatanong ko. Ang dami naman niyang sinabi. Sa isip-isip ni Jermaine, hindi na lang siya sumagot sa babae dahil ayaw niya masira ang kanyang araw sa babaeng ito. Akala mo kung sino maganda? Para namang sinuntok ni Pacquiao ang nguso at mata. Muling sabi ng kanyang isip, hindi na lamang siya tumingin sa babae dahil naiinis siya dito. Hindi pa ata nagbihis at galing pa sa duty. Hindi naman nagtagal at may isang lalaki na kumuha sa kanila ng resume. Isa-isa na din silang tinawag sa loob ng office para sa interview. Kinakabahan si Jermaine habang naghihintay sa tawag sa kanyang pangalan. Panglima siya sa pila kaya medyo matagal din siya naghintay. Lalong kinabahan si Jermaine na makita ang mga lumalabas na aplikante na laglag ang balikat. Mukhang basungit ang may-ari ng cafe at mahirap itong kausap. Miss Jermaine Chavez, pagtawag sa kanyang pangalan. Agad naman na tumayo si Jermaine at pumasok sa loob ng opisina. Napakalakas din ang kaba ng kanyang dibdib.
habang papalapit sa table. Nakatalikod ang upuan nang mag-i-interview sa kanya, kaya hindi niya makita mukha nito. Ngunit alam niyang babae ang nakaupo sa swivel chair. Good morning, ma'am. Nauutal na pagbati niya sa may-ari ng cafe. Parang gusto na niyang ipikit ang kanyang mga mata dahil sa takot sa taong hindi pa niya nakikita mukha. Anyari sa mukha mo? Biglang nag-angat na mukha si Jermaine dahil sa pamilyar na boses na kanyang narinig. Hindi siya maaari magkamali, kakilala niya may-ari ng boses na yun. Heart? Anong ginagawa mo dito? Teka, ikaw may-ari ng cafe na ito? Gulat na gulat si Jermaine. Hindi siya makapaniwalang ang kanyang kaibigan ang kanyang kaharap. Yep, akin nga ang Hearty Cafe pero secret lang natin to ha. Ayoko kasi malaman ng mga students sa university na akin to. Gusto ko kasi manatiling low profile habang nag-aaral pa ako. Pakiusap ni Hart sa kaibigan. Alam niyang mapapagkatiwalaan ng kanyang kaibigan kaya safe ang kanyang sikreto dito. Oo naman, ikaw ha. Ang daya mo. Bakit hindi mo sinabi kagad sa akin? Tanong niya sa kaibigan habang nangahaba ang nguso. Secret nga, di ba? Pero ngayon hindi na kasi alam mo na. Tsaka tanggap ka na at pwede ka na magsimula ngayon din. Nakangiting wika ni Hart sa kanyang kaibigan. Malakas naman na tumilis si Jermaine sa kaniyakap ng kanyang kaibigan. Thank you talaga. Malakas na wika niya habang yakap-yakap ang kanyang kaibigan. But in one condition. Muling saad ni Hart kay Jermaine. Ano yun? Wika niya habang nakatingin sa mukha ni Hart. Huwag mo akong tatawagin na ma'am. At kung may magtanong sa'yo kung sino may-ari ng cafe, sabihin mo hindi mo kakilala. Maliwanag? Tuloy-tuloy na wika ni Hart sa kaibigan. Yes, ma'am. Pabirong sagot ni Jermaine. Okay, you're fired. Sagot naman ni Hart. Uy, ito naman, hindi na mabiro. Nakasimangot na wika ni Jermaine sa kanyang kaibigan. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap ng magkaibigan. Dahil pareho silang may pasok, pagkatapos ng klase ni Jermaine ay agad na siya nagtungo sa Hearty Cafe. Naglalakad siya palabas sa university nang may tumawag sa kanyang pangalan. Jermaine! Jermaine! Narinig niyang pagtawag sa kanya ng isang lalaki. Agad naman na tumigil si Jermaine sa paglalakad upang lingunin ang lalaking tumawag sa kanya. Nico, ikaw pala. May kailangan ka ba? Tanong niya sa binata na hinihingal dahil sa pagtakbo nito. Yeah, sagot nito sa kahuminga na malalim dahil sa pagod. Ano bang sasabihin mo, talagang hinabol mo pa ako? Pwede mo naman akong i-text o kaya tawagan na lang, napagod ka patuloy. Tanong niya na may pagtataka. Kasi makikiusap sana ako sa iyo na kung pwede samahan mo ko sa isang party. Wala kasi akong kasama pupunta. Since na magkibigan naman tayo kaya ikaw na lang ang isasama ko. Pakiusap ni Nico kay Jermaine. San ba yan at kailan? Baka may trabaho ko noon. Wika naman ni Jermaine. Saturday night, 8 p.m. sharp. Sagot ni Nico sa dalaga. San ba kasi ang party na yan? Baka naman puro mayayaman ang mga nandun. Naku, nakakahiya. Wala din akong damit na pwedeng isuot sa mga ganyan na okasyon. Wag na lang. Baka pagtawanan lang ako doon. Nanlalaki ang mga mata ni Jermaine habang nagsasalita. Hindi pa siya nakakadalo sa mga ganoon na pagtitipon sa buong buhay niya. Kaya natatakot siya mapahiya lamang doon. Don't worry. Ako ang bahala sa isusuot mo at ganoon din sa mag-aayos sa'yo. Sunduin na lang kita 1 hour before. Muling sabi ni Nico sa dalaga. Magpapaalam muna ako sa boss ko, baka matanggal ako sa trabaho kapag hindi ako pumasok ng walang paalam. Sabi na lang ni Jermaine saka nagpaalam sa kaibigan. Pagdating ni Jermaine sa cafe ay agad na siyang pumasok sa dressing room upang magpalit ng kanyang damit. Isinuot niya ang uniform ng Hearty Cafe staff. Isang 3/4 sleeve blouse with black collar paired with black pencil cut skirt. Bumagay kay Jermaine ang kanyang uniform. Kitang-kita magandang hubog ng kanyang katawan dahil sa damit na suot nito. Iniligay din niya ang kanyang name tag sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Agad na itinurn over ng kapalitan niyang cashier ang kaha. Ipinaliwanag din sa kanya ang mga dapat niyang gawin. Nagpasalamat pa siya sa babae. Mukhang mabait naman ang cashier. Alam niyang mapapagkatiwalaan din ang babae. Miss Jem! Bigkas ng isang lalaki sa kanyang name tag. Nico, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Jermaine sa kaibigan na binata. Magkakape. Agad naman itong sagot sa kanya. Teka, sinundan mo ba ako kanina? Tanong niya sa binata. Yes, wala namang masama, diba? Magkaibigan naman tayo, hindi ba?
Wika ni Nico habang nakangiti. Oo na, nasaan ang bayad mo? Baka ako pa mag-abono ng kape mo. Ang mahal kaya ng isang tasang kape dito. Sabay lahad ng kanyang palad. Agad namang kinuha ng binata ang kanyang wallet, saka inilabas ang isang gold card. Mabilis nitong ini-insert ang kanyang card na credit card reader machine, saka pinindot ang passcode. From now on, dito na ako magkakape. Masarap na ang timpla, maganda at mabait pa ang cashier. Wika ni Nico saka pinindot ang ilong ng dalaga. Masamang tingin naman ang isinagot ni Jermaine sa binata. Hindi niya alam kung bakit natutuwa siya kapag kausap niya ang binata, pero alam din niyang sa kanyang sarili na kapatid lang ang turing niya dito. Araw ng Sabado, maagang umuwi si Jermaine mula sa kanyang trabaho. Naglaba pa siya ng kanyang mga damit para may masuot siya pagpasok sa susunod na linggo. Iilan lang kasi mga damit niya kaya kailangan niyang labahan ang mga ito upang may isuot siya sa mga susunod na araw. Wala ang kanyang kaibigan dahil tuwing Biyernes ng gabi, umuwi ito sa bahay niya. Kaya mag-isa lamang siya ngayon sa kanilang kwarto. Matapos maglabay, naglinis na siya ng kanilang kwarto. Inayos din niya ang mga gamit niya at isinama na niya ang gamit ni Hart. Nang matapos na si Jermaine ay agad na siyang naligo. Maya-maya lamang ay darating na ang kanyang kaibigan upang sunduin siya. Mabuti na yung nakaligo na siya para hindi na ito maghintay sa kanya na matagal. Isang pantalon na maong at puting t-shirt ang suot ni Jermaine. Nasa sampayan na kasi lahat ng mga blouse niya magaganda kaya t-shirt na ang suot niya. Kasalukuyan siya nagsusuklay na mag-ring ang kanyang cellphone. Agad naman niya itong kinuha upang sagutin. Hello Nico. Bungad niya sa kaibigan. Medyo kinakabahan din siya dahil alam niyang dumating na ang kanyang kaibigan at baka hinihintay na siya sa ibaba. Hello Jermaine, are you ready? Andito na ako sa tapat ng boarding house. Pagbibigay alam ni Nico sa kaibigan. Oo, sandali lang Nico at lalabas na ako. Sagot ng dalaga saka pinatay ang kanyang lumang cellphone na di keypad. Nagsuot na lang siya ng flat sandals saka nagwisik ng pabango. Mabuti na lang at may imported na pabango na bigay sa kanya ang kanyang tita Joy kaya meron siyang nagagamit ngayon. Agad na lumabas si Nico sa kanyang kotse upang salubungin si Jermaine. Pinagbuksan din niya ito ng pinto saka umikot sa kabilang pinto upang pumasok. Dadalhin muna kita sa kondo ko. Doon ka magbibihis sa taayusan. Wika ni Nico habang binubuhay nito ang makina ng kanyang kotse. Kinakabahan ako Nico, baka mapahiya ka lang doon nang dahil sa akin. Sinabi ko naman sa'yo diba? Hindi pa ako nakakaranas pumunta sa mga ganyong party. Ni hindi nga ako marunong kumain sa mamahalin na restaurant. Baka pagtawanan ako doon. Baka sa mukha ni Jermaine ang kaba habang sinasabi iyon kay Nico. Tumawa naman si Nico. Natutuwa talaga siya sa dalaga. Hindi ito nahihiyang sabihin sa kanya ang pagiging inosente nito sa lahat ng bagay. Kung ibang babae lang to kahit galing naman sa hirap ay magpapanggap na mayaman at class. Pero iba si Jermaine. Totoong tao siya at hindi marunong magsinungaling. Sasabihin niya kung ano ang totoo sa kanyang sarili at pagkatao. Andito na tayo, halika na para maayusan ka na ng makeup artist. Wika ni Nico saka lumabas ng kotse. Umikot din siya sa kabilang pinto upang pagbuksan ni Jermaine ang pinto. Nico, paano ba ito tanggalin? Bakit tayo matanggal? Nagtatakang tanong ni Jermaine sa binata habang hinihila nito ang kanyang seatbelt. Pindutin mo muna yung pula para ma-unlock. Hindi talaga matatanggal yan kapag hihilahin mo lang. Sagot naman ni Nico sa dalaga. Dito may pindutin. Diinan mong mabuti para maalis ang pagkakalak. Turo ni Nico habang itinuturo ang red button kay Jermaine. Ay, ganyan lang pala. Bulalas pa ni Jermaine ang tuluyan na niyang matanggal ang kanyang seatbelt. Halika na. Pag-anyaya sa kanya ng binata. Hinawakan na rin ito ang pulsuhan ni Jermaine upang isakay sa loob ng elevator. Pagdating nila sa top floor ay agad din silang lumabas sa elevator saka nagtungo sa pinto ng penthouse ng binata. Agad din binuksan ni Nico ang pinto ng kanyang penthouse upang makapasok silang dalawa. Wow! Ang ganda-ganda naman ng bahay ninyo. Ang linis-linis at ang bango-bango. Naku Nico, baka pagalitan ka ng nanay mo kapag nalaman niyang nagdala ka ng mahirap dito. Wika ni Jermaine ang lalaki din na matanto sa takot. Ano ka ba Jermaine? Huwag mo nga masyadong dinadawan ng sarili mo. Wala na din si Mami, patay na siya 2 years ago. Si Daddy naman nasa Germany ngayon. Busy sa mga negosyo na naiwan ni Mami. Sagot sa kanya ng binata. Sorry Nico. Sabi na lang ni Jermaine sa kaibigan. Sit down, tatawagin ko lang makeup artist na mag-aayos sa'yo. Wika sa kanya ni Nico. Saka siya pinaupo sa napakalambot na sofa. Ang laki-laki din ito at puting-puti pa ang kulay. Nakakahiyang upuan baka kasi madumihan.
Hindi naman nagtagal at dumating na mga makeup artist na tinawagan ni Nico. Agad na hinilan isang makeup artist ang kamay ni Jermaine at dinala ito sa loob ng guest room. Ang ganda mo naman, kahit wala ka pang kayos-ayos, maganda ka na. Papuri sa kanya ng isang bakla. Anong pangalan mo? Muling tanong sa kanya ng isang makeup artist. Jermaine po. Nahihiyang sagot niya. Ang ganda naman ng name mo. Bagay na bagay sa'yo na piling pangalan ng nanay mo para sa'yo. Kinikilig na wika ng bakla. Ipikit mo lang ang mga mata mo at magpahinga. Kami na ang bahala sa'yo. Sabi pa ng bakla sa kanya kaya naman ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata upang mag-relax din siya. Hindi na namalay ni Jermaine ang ginawa sa kanya ng dalawang bakla. Nang gisingin siya ng mga ito tapos na siyang ayusan. Pinatayo na siya ngayon upang isuot sa kanyang dress na binili ni Nico para sa kanya. Isang pink evening gown ang ipinasuot sa kanya ng kanyang mga makeup artist. Parang sinukat din sa katawan niya ang gown dahil tama lang ito sa kanya. Napakaganda ng fit nito at tama lang din ang haba. Hindi niya maaapakan kapag naglakad siya. Marunong ka ba maglakad gamit ang stilettos? Tanong sa kanya isang bakla habang pinapakita sa kanyang hawak nito stilettos na napakataas ng heels. Hindi po, wala bang mas mababa dyan? Baka naman matapilok ako kapag yan ang sinuot ko. Sagot ni Jermaine kaya muling ibinalik ng bakla ang stiletto sa loob ng kahon at binuksan ng isa pa. O itong sandals na lang, hindi ka na matatapilok dito kasi malapad ang takong nito. Pabirong wika ng bakla sa kanya habang inilalagay sa paa niya ang kulay puting sandals. Hayan, bagay! Tumayo ka at subukan mo maglakad-lakad para masanay ang paa mo at hindi ka maalangan mamaya. Wika ng isang bakla. Sinunod naman ni Jermaine ang sinabi ng bakla at naglakad-lakad siya paikot sa loob ng kwarto. Relax, Jermaine. Huwag mo ring ilagay ang kamay mo sa likod mo. Heto ang hawakan mo para hindi mo pinasasalikop ang mga kamay mo. Remember, dadalo ka sa isang eleganteng party. Lahat ng dadalo doon ay mga socialite, mga kilalang tao sa gobyerno at negosyo. Meron din mga celebrities kaya kailangan mo makibagi sa kanila. Hindi rin lahat ng mga dadalo doon ay makikiparty lang dahil nagpupunta sila doon upang kilatisin ng isang tao. Agad naman na kinuha ni Jermaine ang purse na ibinigay sa kanya ng kanyang makeup artist. Ayan, ready ka na. Kinikilig na wika ng isang makeup artist. Pinaharap siya sa isang salamin at ganoon na lamang ang pagkagulat niya sa kanyang bagong anyo. Halos hindi na niya makilala ang kanyang sarili dahil parang ibang tao na nakikita niya sa harap ng salamin. Ang ganda-ganda mo talaga, Jermaine. Siguradong maraming lalaki ang tutulo ang laway kapag nakita ka mamaya. Wika ng isa. Saka siya hinila palabas. Sandali yung bag ko. Pigil niya sa dalawa. Hindi mo pwedeng dalhin ang bag mo doon. Ang hawak mong purse ang gamitin mo, Jermaine. Wika sa kanya ng isang makeup artist. Sige po, ililipat ko na lang mga gamit ko. Sagot niya sa dalawa. Naiinip na sa paghihintay si Nico sa paglabas ni Jermaine. 8:00 na din ng gabi kaya kailangan na nila makalis na dalawa. Hanggang magpasya na siyang katugin ang pinto ng guest room upang madaliin ang mga ito sa loob. Ngunit biglang bumukas ang pinto at lumabas ang makeup artist. Saka inalalayan si Jermaine na makalabas ng kwarto. Natulala si Nico na makita niya si Jermaine. Napakaganda nito at talagang bagay na bagay sa dalaga ang suot nitong pink gown. Para itong modelo na nakatayo sa kanyang harapan. Sir Nico, ready na po ang inyong date. Bulala si isang makeup artist kay Nico. You are so beautiful, Jermaine. Papuri ni Nico sa dalaga. Thank you. Nahihiyang sagot ni Jermaine sa kaibigan. Let's go, sabi ni Nico sabay lahad ng kanyang palad sa harap ni Jermaine. Nakangiting tinanggap naman ng dalaga ang kamay ng binata. Saka sila magkapanabay na lumabas ng penthouse. Ibang sasakyan ang sinakyan nila. Isa na ngayong mamahali ng sports car ang minamaneho ni Nico. Pumasok sila sa isang exclusive subdivision na tila familiar kay Jermaine. Lalong kinabahan siya nang tumigil sila sa tapat ng gate na kilalang kilala niya. Walang iba kung hindi ang mansyon na pinaglilingkuran ng kanyang tita Joy. Nico, bumalik na lang tayo. Hindi ako pwedeng pumasok sa bahay na yan. Kinakabahan ng wika ni Jermaine. Natigilan naman si Nico dahil sa sinabi ni Jermaine sa kanya. Tinitigan din niya ito sa mga mata tila naghahanap ng kasagutan sa mga tanong sa kanyang isipan. Diyan kasi tatrabaho ang tita Joy ko. Ang tita ko ang mayordoma sa mansyon na yan. Baka pagalitan ako noon kapag nakita niya ako na nasa loob ng bahay ng amo niya. Kinakabahan ng wika ni Jermaine. Ngumiti lang si Nico sa kanya. Huwag kang kabahan. Ako ang bahala sa iyo.
Hindi kita iiwan mag-isa, kaya ipanatag mo ang loob mo. Sagot naman ni Nico, saka muling pinatakbo ang kotse nito papasok sa malawak na bakuran ng mansyon. Pagdating nila sa harap ng main door ng mansyon ay may nag-aabang na rin ng mga valet driver. Kaya iniwan na ni Nico ang kotse niya sa valet. Magkahawak ang kamay ni na Jermaine at Nico na pumasok sa loob. Naglakad sila sa red carpet patungo sa loob ng mansyon. Halos lahat ng bisita nakatingin sa kanila. Mapababae o lalaki ay sa kanila ang tingin ng mga ito. Nanlalamig ang kamay ni Jermaine dahil sa kaba ng kanyang dibdib. Parang ayaw na rin humakbang ng kanyang mga paa dahil sa kaba. Agad naman siyang hinawakan ni Nico sa kanyang bewang. Saka siya inalalayan sa kanyang paglalakad. Agad namang ipinakita ni Nico ang invitation card na dala niya at agad naman silang dinala sa magiging table nila. Pangdalawahan lamang ang table nila, kaya magkaharap silang dalawa. Agad din silang inasikaso ng isang waiter at binigyan agad sila ng kanilang makakain. Natatandaan mo ba mga pinanood mo kanina? Pabulong na tanong ni Nico kay Jermaine. Maikling sagot ang dalaga saka kinuha niya ang forks and knife. Muli pa niyang tiningnan ang ginawa ni Nico saka siya nagsimulang maghiwa ng kanyang beef steak. Napangiti naman si Nico dahil madali lang matuto si Jermaine. Hindi rin mahalata sa dalaga na kinakabahan ito. Pino din itong kumilos, kaya naman lalong nakadagdag sa angkin nitong ganda. Matatapos ng kumain sina Jermaine at Nico na mayroong magsalita sa stage, natuon ang atensyon ng lahat sa stage dahil pinatay din ang mga ilaw sa paligid at tanging sa stage lang maliwanag. Tahimik lang na nakinig ang lahat sa nagsasalita sa kanilang harapan hanggang sa tawagin ng Star of the Night na walang iba kung hindi ang mag-asawang Monte Carlo na may-ari ng Monte Carlo Enterprises. Malakas na palakpakan ang maririnig sa buong paligid habang papalabas sa mag-asawang Monte Carlo. Muli namang tumahimik ang paligid nang magsimula na magsalita si Mr. Monte Carlo. Tahimik lang si Jermaine at Nico habang nakikinig sa nagsasalita. Wala man lang maintindihan si Jermaine sa mga sinasabi dahil puro tungkol sa negosyong laman ng kanyang talumpati. Nakipalakpak na lang siya sa mga tao nang marinig niyang nagpalakpakan ng mga ito hanggang sa muling nagsalita si Mr. Monte Carlo. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you my son and only heir, the young and smart new CEO of Monte Carlo Enterprises, Mr. Damian Monte Carlo. Buong pagmamalaking pakilala nito sa kanyang anak. Malakas na palakpakan ang maririnig sa loob ng bahay ng Monte Carlo. May isang spotlight din ang biglang nagliwanag at nakatutok ito sa itaas ng napakagarang grand staircase ng mansyon. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!